Ha? Hindi ka pwedeng seryoso. Dito ba talaga paupi ng babaeng yan? Reklamo ni Ginoong Horario. Halatang naiinis nang makita ang isang simpleng babaeng may kasamang 3 bata. Pasensya na po, sir. Sagot ng flight attendant na may mahinahong boses. Sa kanila po talaga naka-assign ang mga upuan dito sa business class. Nakangiti si Annalyn habang pinapaupo ang kanyang mga anak sa tabi ng bintana. Sa likod ng kanyang maaliwalas na mukha, pilit niyang itinatago ang kaba dahil ramdam niya ang matalim na tingin ni Ginoong Horario. Hindi yata tama ito. Bakit may mga taong tulad nila dito? Hindi ba't ang business class ay para sa may mga kaya lamang? Bulong niya sa kanyang sarili, ngunit dinig ng mga malapit sa kanya. Napalingon ng ibang pasahero, ngunit walang naglakas loob na magsalita. Si Annalyn naman ay tahimik lang na nakaupo. Hinahawakan ng kamay ng kanyang bunso. Pasensya na po kung napakaliit namin sa paningin niyo, sabi niya sa sarili habang pinipigilan ng luha. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Sa isang maliit na barong-barong, sa gilid ng riles, doon namumuhay si Annalyn, kasama ang kanyang 3 anak. Si Anton, ang panganay, ay 10 taong gulang at madalas tumutulong sa mga gawaing bahay. Si Mia, 8 taong gulang, ay mahiyain, ngunit laging nagpapalakas ng loob ng kanyang ina. Si Thomas, ang bunso, ay 5 taong gulang at madalas magtanong tungkol sa kanyang ama, na pumanaw na 2 taon nang nakakalipas. Nanay, wala na po tayong ulam, sabi ni Mia habang tinutulungan ng ina niyang maghugas ng plato. Ngumiti si Annalyn. Pilit na itinatago ang lungkot. Huwag kang mag-alala, anak. Bukas, makakahanap si nanay ng paraan. Araw-araw ay puno ng hamon para kay Annalyn. Madalas siyang mamalimos ng bigas sa mga kapitbahay o kaya'y tumanggap ng mga labada upang maitawid ang pagkain ng kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, madalas din siyang maging biktima ng pangungutya. Hay nako, Annalyn. Ano na namang pinaplano mo? Tanong ni Aling Marites, ang tsismosa sa lugar. Baka naman nagpapalimos ka na naman. Marites, hayaan mo na si Annalyn, sabi ng isa pang kapitbahay. Kawawa naman, kung may ipon siya ng asawa niya, bakit hindi niya magalaw? Narinig ito ni Annalyn, ngunit hindi siya sumagot. Alam niyang hindi nila maunawaan na naipon ng kanyang yumaong asaway nasa ibang bangko sa ibang bansa at kailangan niyang pumunta roon upang ma-access ito. Isang gabi, habang natutulog ang kanyang mga anak, umupo si Annalyn sa gilid ng kama at pinag-isipan kung paano niya matutugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Nakatanggap siya ng sulat mula sa bangko na nagsasabing kailangan niyang pumirma ng personal upang makuha ang pondo ng kanyang asawa. Huwag kang mag-alala, anak, bulong niya sa sarili. Gagawin ko ang lahat para maibigay ko ang kailangan niyo. Kinabukasan, sinubukan niyang makipag-usap sa ilang kaibigan upang manghiram ng pera para sa pamasahe papuntang ibang bansa. Ngunit karamihan sa kanila ay tumanggi. Pasensya na, Annalyn, sabi ng isa. Kahit gusto kitang tulungan, wala rin akong sapat na pera. Sa gitna ng kanyang kalituhan, dumating si Lola Minda, ang mabait nilang kapitbahay. Isang balo rin si Lola Minda na may maliit na pension mula sa kanyang yumaong asawa. Annalyn, narinig ko ang kalagayan niyo. Baka gusto mong magkwento, sabi ni Lola Minda habang hawak ang kamay ni Annalyn. Puno ng luha ang mga mata ni Annalyn nang ibahagi niya ang kanyang problema. Lola,
Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Ang ipon po ng asawa ko ay nasa ibang bansa. Pero wala pa akong pamasahe para makuha iyon. Napaisip si Lola Minda. Alam mo anak, may natanggap akong kaunting pensyon nitong nakaraang buwan. Baka sapat na ito para makabili ka ng tiket papunta roon. Gamitin mo ito para sa mga bata. Nagulat si Annalyn. Lola, hindi ko po kayang tanggapin iyon. Napakalaki po ng halaga niyan. Ngumiti si Lola Minda. Anak, hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Matagal ko nang pinagpaplanuhan na tulungan ka. Ang pera ay pwedeng mawala, pero ang kabutihan ay hindi. Gamitin mo ito para sa kinabukasan ng mga anak mo. Sa tulong ni Lola Minda, nakabili si Annalyn ng tiket papunta sa ibang bansa. Dinala niya ang kanyang 3 anak. Puno ng kaba, ngunit may pag-asa sa puso. Nay, natutuwa po akong sasakay tayo ng eroplano, sabi ni Anton habang hawak ang tiket. Pero Nay, bakit po sabi ng ibang tao, hindi daw para sa atin ang business class? Tanong ni Mia. Ngumiti si Annalyn. Anak, hindi mahalaga kung anong tingin ng iba. Ang mahalaga, magkasama tayo. Pagdating sa airport, hindi nila naiwasan ang ilang diskriminasyon mula sa mga staff at ibang pasahero. Sigurado po ba kayo na business class ang ticket nyo? Tanong ng ground staff, halatang nagdududa. Opo, ito po ang ticket namin, sagot ni Annalyn. Pilit na nilalampasan ang hiya. Habang naghihintay sa boarding gate, isang matangkad at mukhang mayamang lalaki ang tumingin sa kanilang pamilya. Ano ba yan? Bakit may mga mukhang hindi bagay dito? Sabi nito ng malakas. Napatingin si Annalyn sa lalaki at doon niya unang nakita si Ginoong Horario. Sa gitna ng anunsyo ng piloto, bumalik si Ginoong Horario sa kanyang upuan. Halatang iritable. Hindi niya magawang tumigil sa pagrereklamo habang patuloy niyang tinitignan si Annalyn at ang kanyang mga anak na tila hindi bagay sa lugar na iyon. Hindi ba pwedeng ilipat sila sa economy class? Tingnan mo naman ang suot nila. Mukhang hindi pa nga alam ng babaeng yan kung paano gamitin ang mga amethyst dito. Patuloy niyang daing sa flight attendant. Pasensya na po, sir. Mahina ang sagot ng attendant. Wala po kaming magagawa dahil puno na rin ang economy class. Ang sistema pong nag-assign ng upuan nila dito. Habang nagpapalitan ng salita si Horario at ang attendant, naririnig ito ni Annalyn. Napakagat siya ng labi habang mahigpit na niyayakap ang kanyang bunso. Nanay, bakit galit si Tito? Tanong ng kanyang pangalawang anak, hindi mapigilan ng pagkamausisa. Hayaan mo na anak, huwag mong itindihin. Mahinahong sagot ni Annalyn, pilit na nilalampasan ang kahiyang nararamdaman niya. Habang bumalik si Horario sa kanyang upuan, biglang natapon ng baso ng kape sa kanyang pantalon dahil sa isang turbulence. Ano ba yan? Sigaw niya, sabay tingin kay Annalyn. Hindi ba't kasalanan niyo rin ito? Ang malas niyo! Pagkatapos ng insidente, bumalik si Annalyn sa kanyang pagiging tahimik. Bagamat pinagtatawanan na ng ilan sa mga pasahero si Horario dahil sa natapon nitong kape, ang sisi ay nanatili kay Annalyn. Nanay, okay ka lang po ba? Tanong ng panganay niyang anak na si Anton. Oo naman anak, basta't kasama ko kayo. Walang makakapagpabagsak sa akin. Sagot ni Annalyn. Pilit na pinapalakas ang loob ng kanyang mga anak. Kahit siya mismo ay nasasaktan. Ngunit hindi pa rin tumigil si Horario. Sa bawat sandali, ay binabalikan niya sa Annalyn ng masakit na salita. At ang ibang pasahero ay tahimik na lang na nagmamasid. Habang naghahanda ang flight attendant na magdala ng pagkain, lumapit ang isa pang pasahero kay Annalyn. Sa mababang boses ay bumulong ito.
Hindi ka ba nahiya? Dapat wala kayo dito. Hindi makapaniwala si Annalyn na pating ibang pasahero ay nadadala sa galit ni Horario. Ngunit sa halip na lumaban, mas pinili niyang manahimik at magdasal. Nay, bakit po hindi mo sila sinasagot? Tanong ng kanyang bunsong anak. Kasi anak, hindi tayo dapat bumaba sa kanilang antas. Ang mahalaga, nandito tayo bilang pamilya. Mahinahong sagot ni Annalyn habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ngunit mas tumindi pang panlalait ni Horario. Kung akong piloto, palalabasin ko kayo sa eroplano. Biglang tumunog muli ang intercom. We would like to inform all passengers that the captain will be making a special announcement in a few moments. Please stay seated. Habang tahimik ang buong business class, nagsalita ang piloto. Ladies and gentlemen, we have a special guest on board today. Someone very important to the airline. Nagtaka ang lahat. Kabilang na si Annalyn. Ang iba'y nagbubulungan habang si Horario ay tumawa ng malamig. Ano na naman kaya to? Special guest daw. Mukhang wala namang VIP dito. Sabi niya habang tinuturo si Annalyn. Ngunit nagulat ang lahat sa sumunod na sinabi ng piloto. I would like to personally acknowledge Mrs. Annalyn Durante and her family. Please give her a warm round of applause as they are part of the family that owns this airline. Habang nasa eroplano, natanggap ni Annalyn ang isang maliit na envelope mula kay Kapitan Enrique. Ma'am, iniwan po ito ng asawa niyo para sa inyo. Panahon na para malaman niyo ang lahat. Sabi ng kapitan. Pagkarinig ng anunsyo, nanahimik ang buong cabin. Ang mga mata ng bawat pasahero, lalo na si Horario, ay nakatingin kay Annalyn. Hindi makapaniwala ang karamihan. At si Horario ay nanatiling tulala. Ano? Imposible. Bulong niya sa sarili. Nanay, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Anton. Hindi ko rin alam, anak. Sagot ni Annalyn, bagamat alam niyang may malaking paliwanag ang kasunod. Lumapit ang flight attendant kay Annalyn, dalang isang sulat mula sa piloto. Ma'am, ito po ang ipinapadala ng kapitan para sa inyo. Tahimik na binuksan ni Annalyn ang liham na ibinigay ng flight attendant. Habang binabasa niya ito, hindi niya maiwasang mapaluha. Tinitigan siya ng kanyang mga anak. Nagtataka kung bakit biglang tumahimik ang kanilang ina. Nanay? Ano pong nakasulat? Tanong ng kanyang bunsong anak, hawak ang kanyang kamay. Hinaplos na Annalyn ang buhok ng bata bago sumagot. Anak, sinasabi rito na may espesyal na sorpresa para sa atin. Ang piloto mismong gusto tayong kausapin. Halos hindi makapaniwala ang mga pasahero sa narinig. Si Ginoong Horario naman ay halatang naiilang ngunit pilit na itinatago ang kanyang nararamdaman. Biglang lumapit ang flight attendant kay Annalyn at sinabing, Ma'am, hinihintay na po kayo ng kapitan sa cockpit. Napatingin si Horario sa kanila. Hindi pa rin matanggap ang nangyayari. Dinala si Annalyn at ang kanyang mga anak sa cockpit ng eroplano. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanilang isang matangkad at maamong mukha ng piloto. Mrs. Durante, sabi nito habang ngumiti. Ikinagagala ko pong salubungin kayo at ang inyong mga anak sa inyong paglipat. Matagal na po namin kayong hinihintay. Napatitig si Annalyn sa piloto. Halatang naguguluhan. Pasensya na po, pero paano niyo po kami kilala? Ngumiti ang piloto bago sumagot. Ako po si Kapitan Enrique de la Cruz. Isa pa ako sa mga tauhan ng inyong yumaong asawa. Pinagbilinan niya akong hanapin kayo at sa wakas, natagpuan ko na kayo. Nagulat si Annalyn sa narinig. Ang kanyang asawa, na matagal niya nang pinagluluksa, ay tila may iniwang lihim na hindi niya alam. 2 taon bago ang kanyang pagpanaw,
Si Roberto Durante, ang asawa ni Annalyn, ay isang masipag na piloto na naging bahagi ng pagbuo ng isang airline na naging matagumpay sa loob ng maikling panahon. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga tagumpay, pinili niyang ilihim ang pagmamay-ari niya ng kumpanya sa kanyang pamilya. Isang gabi, habang nagkukwentuhan sila sa hapagkainan, biglang napansin ni Annalyn ang lungkot sa mukha ng kanyang asawa. "Bert, may iniisip ka ba? Para kang laging balisa nitong mga nakaraang linggo." Tanong niya. Ngumiti si Roberto ngunit halatang pilit lamang. "Wala, mahal. Iniisip ko lang ang trabaho. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang lahat para sa inyo. Masyado kang nagtatrabaho. Paano naman ang oras mo sa amin?" Tanong ni Annalyn, halatang nag-aalala. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, may malalim na dahilan si Roberto kung bakit hindi niya masabi ang tungkol sa airline. Ang panganib na kaharap ni Roberto bilang isa sa mga pangunahing tagapagtatag ng airline. Madalas na humarap si Roberto sa mga banta mula sa mga hindi matapat na negosyante na nais makontrol ang kumpanya. Isang beses, matapos ang isang pulong, lumapit sa kanyang isang investor na kilalang tuso. "Roberto, alam mo bang maraming gustong mapasakamay ang airline na ito? Kung ako sa'yo, mas mabuting ipagbili mo na ito habang maaga pa." Sabi nito na may halong pagbabanta. "Hindi ko pagbibili ang airline." Mariing sagot ni Roberto. "Pinaghirapan ko ito. At para ito sa kinabukasan ng pamilya ko." Ngunit alam ni Roberto na mas magiging ligtas ang kanyang pamilya kung hindi nila malalaman ang tungkol sa airline. Ang pagtitiwala kay Kapitan Enrique sa gitna ng kanyang mga agam-agam, pinili ni Roberto na ipasa ang ilang mga mahalagang responsibilidad sa kanyang pinagkakatiwalaang piloto, si Kapitan Enrique. "Enrique, kung may mangyari sa akin, gusto kong ikaw ang mag-alaga sa airline at tiyaking may papasa mo ito sa tamang tagapagmana, ang pamilya ko." Utos niya. "Bert, bakit hindi mo sabihin kay Annalyn? Mas mabuti kung alam niya." Tanong ni Enrique. "Gusto kong protektahan sila. Ayaw kong maipit sila sa mga intriga ng negosyo. Pagdating ng tamang panahon, malalaman din nila ang lahat." Sagot ni Roberto. Sa kanyang huling buwan bago pumanaw, isinulat ni Roberto ang isang liham para kay Annalyn. Isinalaysay niya rito ang dahilan kung bakit niya tinagong airline at ang kanyang pangarap para sa kanilang pamilya. "Mahal kong Annalyn, alam kong malalaman mo ito balang araw. Ngunit gusto kong ipaliwanag kung bakit hindi ko nasabi ang lahat sa iyo. Ang airline ay hindi lamang isang negosyo para sa akin. Ito ay isang pangarap na mabigyan kayo ng mas magandang buhay. Ngunit kasabay nito ay ang panganib na baka magamit ito ng maling tao laban sa inyo. Kaya pinili kong manahimik. Kapag dumating ng araw na malaman mo ang lahat, sana'y maunawaan mo ang dahilan ko. Ang lahat ng ito ay para sa inyo, sa mga anak natin. Mahal na mahal ko kayo. Roberto." Itinago ni Kapitan Enrique ang liham na ito na may plano lamang itong ibigay kay Annalyn kapag handa na siyang malaman ang buong katotohanan. Bumalik sa alaala ni Annalyn ang lahat. Pagkakakilala ni na Annalyn at Roberto, taong 2005. Sa isang maliit na karinderya malapit sa paliparan, unang nagtagpo sina Annalyn at Roberto. Si Annalyn, isang simpleng dalaga na nagtatrabaho bilang waitress, ay puno ng pangarap para sa kanyang pamilya. Si Roberto naman, isang batang piloto, ay madalas kumain doon tuwing break time mula sa mahabang biyahe. "Miss, isang order ng sinigang at kanin," sabi ni Roberto nang may ngiti habang tinignan si Annalyn. "Agad-agad, sir," sagot ni Annalyn, sabay ngiti rin. Hindi niya may tatangging napansin niya ang maamong mukha ng piloto.
Araw-araw ay bumabalik si Roberto sa karinderya. Hindi lamang dahil paborito niyang pagkain, kundi dahil nais siyang makita si Annalyn. "Lagi kang nandito ah." Biro ni Annalyn isang araw. "Siguro dahil masarap ang pagkain dito. Pero baka mas masarap ang ngiti ng waitress." Sagot ni Roberto na ikinapula ng mukha ni Annalyn. Lumipas ang ilang buwan, naging malapit sina Annalyn at Roberto. Isang gabi, niyaya ni Roberto sa Annalyn sa parke pagkatapos ng trabaho nito. "Annalyn, gusto mo bang sumama sa akin? Gusto ko lang magkwento sa'yo." Tanong ni Roberto na halatang kinakabahan. "Sige, pero sagot mong fishball." Biro ni Annalyn, pilit na itinatago ang kilig. Habang naglalakad sila sa ilalim ng mga ilaw ng parke, ibinahagi ni Roberto ang kanyang mga pangarap. "Gusto ko magtayo ng airline balang araw," sabi niya. "Pero hindi ko gusto yun para yumaman. Gusto ko lang mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko sa hinaharap." "Ang ganda naman ng pangarap mo," sagot ni Annalyn habang tinitignan ang mga bituin. "Sana makahanap ka ng babaeng susuporta sa'yo." Napangiti si Roberto. "Baka nahanap ko na." Isang araw, habang bumibisita si Roberto sa karinderya, may dalang bouquet ng bulaklak. Halos hindi makapaniwala sa Annalyn nang makita ito. "Anong meron? Birthday ko ba?" Tanong ni Annalyn na natatawa. "Hindi, pero gusto kong sabihin na ikaw nagbibigay ng dahilan para bumalik ako rito araw-araw," sabi ni Roberto. "Annalyn, gusto kitang ligawan kung papayag ka." Hindi makapagsalita si Annalyn. Sa wakas, napangiti siya. "Basta sagot mo pa rin ang fishbowl tuwing Sabado, okay ako." 3 taon nang lumipas, nagpakasal sina Roberto at Annalyn. Ang simpleng seremonya ay ginanap sa maliit na simbahan malapit sa bahay ni Annalyn. "Pangako, gagawin kong lahat para maging masaya ka at ang magiging pamilya natin," sabi ni Roberto habang isinusumpa ang kanyang pagmamahal kay Annalyn. Sa kanilang unang taon bilang mag-asawa, mas pinatibay nila ang kanilang relasyon sa kabila ng mga hamon. Si Roberto ay abala sa trabaho bilang piloto, samantalang si Annalyn naman ay patuloy na nagtatrabaho upang makatulong sa kanilang gastos. Ang kanilang 2 taon ng pagsasama, isinilang ang kanilang panganay na si Anton. Mas naging masaya ang kanilang buhay, ngunit mas lalong naging mahirap ang balanse sa pagitan ng trabaho at pamilya. "Bert, alam kong mahirap, pero ang mahalaga ay magkasama tayo," sabi ni Annalyn habang hawak ang kanilang bagong silang na anak. "Gagawin ko ang lahat, mahal. Basta't magtiwala ka lang sa akin," sagot ni Roberto habang hinahalikan ng noo ng asawa. 2 pang anak ang sumunod, si Mia at si Thomas. Sa kabila ng mga hamon sa buhay, pinanatili nitong buo ang kanilang pagmamahalan para sa isa't isa at para sa kanilang mga anak. Paglipas ng panahon, naging mas abala si Roberto sa kanyang plano na magtayo ng airline. Madalas siyang wala sa bahay dahil sa mga pulong at biyahe. "Bert, baka masyado ka nang napapagod," sabi ni Annalyn minsang. Bumisita si Roberto matapos ang 3 araw na hindi umuwi. "Para ito sa kinabukasan natin, mahal. Tiis muna ngayon, pero balang araw, magiging maayos din ang lahat," sagot ni Roberto. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may tinatago siyang sikreto. Alam niyang hindi ligtas na malaman ng kanyang pamilya ang tungkol sa airline dahil sa mga banta mula sa ibang negosyante. Isang gabi, habang natutulog si Annalyn, nagsulat si Roberto ng isang liham na ipamamana kay Kapitan Enrique. "Enrique, kung ano mang mangyari sa akin, gusto kong ikaw ang mag-alaga sa airline. Hindi ko nais na mapahamak ang pamilya ko dahil dito," isinulat niya.
Habang sinusulat ni Roberto ang kanyang liham, hindi niya napansin na si Anton ay nakasilip sa pinto. "Tatay, bakit po kayo umiiyak?" tanong nito. Ngumiti si Roberto, kahit bakas ang lungkot sa kanyang mukha. "Anak, para lang ito sa pamilya natin. Palang araw, maintindihan mo rin." "Babalik na po tayo sa inyong mga upuan," sabi ng piloto. Ngunit bago iyon, gusto ko pong ipaalam sa lahat ng pasahero kung sino talaga kayo. Pagbalik nila sa business class, muling kinuha ng piloto ang mikropono. "Ladies and gentlemen, I want to formally introduce to you Mrs. Annalyn Durante and her children, the rightful heirs to this airline." Halos hindi makapagsalita si Annalyn. Ang mga pasahero ay nanahimik. Ang iba ay nagsimulang magpalakpakan bilang paggalang. Si Horario, na halatang natulala, ay tumingin sa sahig. Hindi makatingin kay Annalyn. Ang kanyang dating panlalait ay tila bumabalik sa kanya nang may mas malaking kahihiyan. Lumapit si Annalyn kay Horario at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Pasensya na ko. Nakakaabala kami," sabi niya ng may kalmadong boses. "Ngunit hindi ko naman ginusto ang lahat ng ito." Sa wakas, hindi na nakayanan ni Horario ang bigat ng kanyang konsensya. Tumayo siya at yumuko sa harap ni Annalyn. "Pasensya na ko. Masama ang naging asal ko," sabi niya, halos pabulong. "Hindi ko alam kung sino talaga kayo. Wala akong karapatan na husgahan kayo." Hinawakan ni Annalyn ang kanyang kamay. "Hindi ko kailangang marinig ang paghingi mo ng tawad. Ang mahalaga, natuto tayo mula rito." Ngunit bago makasagot si Horario, biglang tumayo ang isang pasaherong nakikinig mula sa likod. "At ano naman ang karapatan ninyong maging tagapagmana ng airline na ito? Ano ba talagang kwento nyo?" Sa harap ng lahat ng pasahero, huminga ng malalim si Annalyn. Alam niyang oras na para ibahagi ang kanyang kwento. "Hindi ko po alam kung paano ito nangyari," sabi niya. "Ang alam ko lang, ang asawa ko ay isang masipag na tao. Sinubukan namin buuin ng isang simpleng pamilya, ngunit nawala siya ng mas maaga kaysa sa inaasahan." Nagpatuloy siya sa kanyang kwento tungkol sa pagsusumikap niyang alagaan ng kanyang mga anak mag-isa. Ang lahat ng sakripisyong kinakailangan niyang gawin para lamang makatawid sa araw-araw. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang kwento, lumapit ang piloto at nagdagdag ng mga detalye tungkol sa asawa ni Annalyn na ikinagulat ng lahat. "Ang asawa niyo po, ma'am, ay nag-iwan ng malaking bahagi ng kanyang yaman para sa inyo. Hindi niyo man alam, ngunit isa po siya sa mga nagtatag ng airline na ito." Tahimik ang buong cabin matapos marinig ang sinabi ng piloto. Ang mga pasahero ay nagulat sa revelasyon. Ngunit higit sa lahat, si Annalyn ay nanatiling nakatayo. Tila hindi pa rin makapaniwala. "Kapitan," tanong niya, pilit pinipigil ang luha. "Bakit hindi ko nalaman ang tungkol dito? Ni minsan, hindi binanggit ng asawa kong airline na ito." Ngumiti ng mahinahon si Kapitan Enrique. "Ma'am, bago pumanaw ang inyong asawa, iniwan niya sa amin ang responsibilidad na alagaan ang kanyang pamilya. Sinabi niyang darating ang araw na kailangang malaman niyo ang lahat. Sa tingin ko, ngayon na ang tamang panahon." Ang mga anak ni Annalyn, bagamat bata pa, ay nagtanong din. "Nanay, ibig sabihin ba nito ay sa atin ang eroplano?" tanong ng bunso habang tinitingnan ang paligid. Ngumiti si Annalyn at yumuko upang yakapin ang kanyang anak. "Hindi ko alam, anak, pero mukhang totoo." Biglang tumayo ang pasaherong nagtanong kanina. "Kung totoo ang sinasabi niyo, kailangan niyo itong patunayan.
Anong ebidensya ang meron kayo para maniwala kami? Sa harap ng hamon ng pasahero, muling kinuha ng kapitan ang mikropono. Ladies and gentlemen, nais kong ipakita ang opisyal na mga dokumento na magpapatunay sa sinasabi ko. Ang pamilyang Durante, ang legal na may-ari ng airline na ito. Mula sa kanyang bag, kinuha ni Kapitan Enrique ang mga papel na may pirma ng yumang asawa ni Annalyn. Nilapag niya ito sa harap ni Annalyn habang binabasa sa lahat. Mrs. Annalyn Durante, sabi ng piloto. Ang mga dokumentong ito ay nagpapatunay na ikaw at ang iyong mga anak ang tagapagmana ng airline na ito. Nakaasa sa inyong kinabukasan ng kumpanyang ito. Tahimik ang mga pasahero. Si Horario naman ay tuluyang yumuko sa hiya. Ngayon ko lang natutunan na hindi pala nasusukat ang tao sa kanyang panlabas na anyo. Sabi niya, halos pabulong. Pasensya na sa mga maling nasabi ko sa inyo. Ngunit bago pa tuluyang matapos ang tensyon, isang flight attendant ang tumakbo papunta kay Kapitan Enrique. Sir, may emergency sa likod ng cabin. Kailangan po kayo doon. Naging abala ang buong eroplano nang malaman nilang may isang pasahero sa economy class na nawala ng malay. Sa kabila ng kaguluhan, si Annalyn ang unang lumapit upang tumulong. Huwag kayong mag-alala, sabi niya sa flight attendant. Paialam ako sa basic ng first aid. Nagmadali si Annalyn upang alalayan ang pasahero. Pinakalma niya ang mga kamay nito habang hinihintay ang tulong mula sa crew. Samantala, si Horario, na tahimik na nakamasid, ay lumapit kay Annalyn at tumulong sa pagbibigay ng tubig at kumot. Hindi ko akalain na sa kabila ng lahat, kaya mo pa rin tumulong sa ibang tao. Sabi niya, humanga sa kabaitan ni Annalyn. Hindi mo kailangang maging mayaman para tumulong sa iba. Sagot ni Annalyn habang nakangiti. Lahat tayo ay may magagawa basta't bukas ang ating puso. Matapos ang insidente, muling bumalik sa business class sina Annalyn at ang kanyang mga anak. Ngunit bago pa sila makaupo, muli silang tinawag ni Kapitan Enrique. Mrs. Durante, nais ko pong ipakita ang espesyal na lugar na iniwan para sa inyo ng inyong asawa. Dinala ni Kapitan Enrique sa Annalyn at ang kanyang mga anak sa VIP lounge ng eroplano. Isang lugar na karaniwang nakalaan lamang para sa may-ari ng airline. Ang lugar na ito ay para lamang sa inyong pamilya, sabi ng piloto. Ang asawa niyo mismo ang nagplano nito bilang simbolo ng pagmamahal sa inyo. Habang nakaupo sa malambot na sofa, napaluha si Annalyn. Naalala niyang lahat ng sakripisyo ng kanyang asawa para sa kanilang pamilya. Anak, ito ang dahilan kung bakit sinasabi ko sa inyo na magtiwala lagi sa mga plano ng Diyos. Sabi niya habang hinahaplos ang mga mukha ng kanyang mga anak. Si Horario, na nanatili sa business class, ay tahimik na nagdarasal. Alam niyang malaki ang naituro sa kanya ng insidenteng ito, ang pagiging mapagkumbaba at hindi paghusga sa iba. Sa pagbaba nila sa eroplano, sinalubong si Annalyn ng mga empleyado ng airline na binati siya bilang bagong tagapamahala. Alam niyang isang bagong yugto ang kanyang haharapin. Ngunit sa pagkakataong ito, hawak niyang lakas ng pamilya at pananampalataya. Mula sa simpleng babae na tinitingnan ng mababa, naging simbolo sa Annalyn ng isang kwento ng pagtitiis, tagumpay, at kabutihan. Sa bawat hakbang na kanyang tinahak, napatunayan niya na ang pagmamahal at kabutihan ng tunay na yaman ng tao. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Shoutout nga pala kay Maria Luningning Fabre. Ang sabi niya, listener from Brunei, nice story always, have moral lesson at the end. Enjoy kaming mga listener. God bless, more story to post. Maraming salamat po Ma'am Maria Luningning sa walang sawang pakikinig sa aming mga kwentong pag-ibig. God bless din po. Bago ka
ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.